Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Isa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Ayan. So, kamusta po? Kamusta po ang ating mga buhay-buhay? Kamusta po ang inyong mga kalagayan? So, dalangin natin na nawa ay nasa maayos at nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin. At ang biyaya ng Panginoon ay maranasan natin sa bawat araw. Yung pagsama ng Diyos, yung paglingap ng Panginoon sa atin. Samahan nawat ng Panginoon ang bawat isa sa atin. At samahan niyo rin po kami sa araw na ito sa atin pong pagbubulay-bulay, pang umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Okay? So, yung atin pong pinag-uusapan sa aklat po ng Philippians is about the Paul's chain, ang mga tanikala ni Pablo. Okay? So again, ang sulat na ito ay sulat ni Paul nung siya ay nasa bilangguan. Okay? So kaya po ganito yung laman ng kanyang mga sulat. Okay? So, ilan lang ito sa mga aklat, o ilan lang ito sa mga sulat ni Paul nung siya ay nasa bilangguan. Ang tawag po natin dito ay prison epistle ni Paul. Okay. So, yan. The Paul's chain. Okay. So, review lang po natin. Actually, ito ay pang part 3 ng ating pong pag-aaral about Paul's chain. Philippians chapter 1, verse 12 to 14. Babasahin ko lang po ulit. Ganito po sinasabi. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid na ang nangyayari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang mga narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang iyan, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Ayan, pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga salita natin pong pagbubulayan. The Paul's chain. So, babagal lang po natin i-review ng konti. So, the Paul's chain is chain for the gospel. Ayan, chain for the gospel. Ang kanyang tanikala ay naging kaya siya na bilanggo ay dahil sa mabuting balita na kanyang ipinangaral. At ang magandang bagay, nung siya ay nabilanggo, yung nabilanggo dahil sa kanyang pangangaral, pero hindi nahadlangan yung kanyang pangangaral. Mas lalong lumaganap ang mabuting balita nung siya ay nasa bilangguan. Ayan, diba, parang minsan naisip natin, kaya akong sumunod sa Panginoon, kaya ako gumagawa ng nangangaral sa mga tao para mas lalong maraming makarinig. Ngayon, ako'y nakakulong. Paano ako mangangaral? Pero yung kanyang pagkabilanggo, kanyang pagkatanikala ay naging daan para mas lalong lumaganap ang mabuting balita. Ang nangyayari sa akin, sabi niya, ay nakatulong ng malaki para sa lalong ikalalaganap ng mabuting balita. Okay, so Paul's chain is chain for the gospel. Pangalawa is chain for Christ. Paul's chain is chain for Christ. Right? So, bilanggo siya, nakatanikala siya dahil kay Kristo. Yan, At proud siya doon.
At hindi niya inilihim yung kanyang kalagayan. At proud siyang sabihin sa mga tao, sa mga kasama niya sa bilangguan, kaya ako nandito, kaya ako nakatanikala, kaya ako nakasanakab na bilanggo, dahil ako'y tagasunod ni Kristo. Yan, no? So, proud niyang sabihin yun ay nangyari dahil siya ay tagasunod ni Kristo. Okay, so maaari sa sitwasyon natin sa buhay, maaari sabihin natin, Lord, kung kailan naman ako sumunod sa iyo, ay ganito naman ang nangyari sa akin. Pero, kagaya ni Paul, proud siya na sabihin siya ay Kristiyano. At hindi lang siya proud, nalaman ng mga tao. Sinabi niya, ako'y Kristiyano, ako'y tagasunod ni Kristo. Yan, So, alam ng mga tao sa paligid niya, alam ng mga tao na maging ng mga nasa bilangguan, maging ng mga dumadalaw sa mga taong nakabilanggo, ay sinasabi niya, ako'y Kristiyano. Okay. So, pangatlo po is, the post chain is chain for the believers. Right? Yung kanyang tanikala para sa mga mananampalataya. Okay. So, medyo parang kakaiba yung sitwasyon niya. Yung kumbaga kung kailan siya kinulong, mas lalong lumaya. Yan. Kung kailan siya nakakulong, mas lalong lumaya. Mas lalong lumaya yung gospel, mas lalong nakilala, mas lalong natanyag ang nahayag ang pagiging kanyang Kristiyano, lalong na-highlight yung kanyang identity and Christianity, lalong na-highlight yung kanyang dahil siya ay tagasunod ni Kristo, samantalang siya ay nasa bilangguan. Okay, so ganun ka-unique ang sitwasyong ito. Siya ay nasa bilangguan, pero naging way yun para mang tao ay mas lalong lumaya. Lumaya yung gospel, lumaya ang mga tao na nasa bilangguan, dahil natanggap nila ang katotohanan, dahil ipinangaral ni Pablo yung gospel doon sa bilangguan. Nakalaya sila kahit sila ay nasa bilangguan. Okay, pangatlo, nakalaya. Post chain is chain for the believers. Okay, so yung pagkatanikala ni Pablo ay nagdulot ng confidence. Ang sabi sa English is confident. Nagbigay ito ng lakas ng loob para sa ibang mga mananampalataya na ipangaral din ang mabuting balita. Okay? So, yan. Tingnan natin, verse 14. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang yon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Okay. So yung kalagayan, yung sitwasyon ni Paul ay nagbigay ng confidence sa mga mananampalataya. Yung mga kapatiran, yung mga mananampalataya, hindi rin sila nawalan ng loob. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Wala na yung leader natin. Wala na yung pastor natin. Baka hindi na yun makalaya. Paano na tayo ngayon? Paano na tayo? Okay, paano na tayo magpapatuloy sa buhay? Wala na yung leader natin. Nabilanggo na yung pastor natin. Nabilanggo na yung leader natin. Nabilanggo na si Paul. Paano tayo ngayon? Paano tayo makaka-move on? Okay, anong sasabihin ng mga tao sa paligid natin? O nasa na yung pastor nyo? O nasa na yung leader nyo? Nandun sa kulungan? Magtutuloy pa rin ba kayo? Pero, yung sitwasyong ito, naging way para yung mga mananampalataya ay mas lalong magtrabaho at magsumikap na ipangaral ang mabuting balita. Okay? So, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. At, hindi lamang yon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Wow. Di ba? So, minsan,
may mga pagkakataon na kaya hindi nasusubok, kaya hindi man napapractice, kaya hindi napapalaban ang mga kapatiran, ang church. Dahil yung pastor ang nagtatrabaho. Pastor ang nag-Bible study, pastor ang nangangaral, pastor ang tuturo. Yan. Kaya yung mga kapatiran, kampante, ay kayang-kaya ni pastor yan. Diba? Pero, nung si Paul ay nabilanggo, no choice sila, kundi humayo, mangaral, at palakasin ang loob ng mga mananampalataya. Okay? Hindi sila nawalan ng loob na sabihin, ay ayaw ko na. Wala na. Nakulong na si Pablo. Nakulong na si pastor, no? Hindi na makagawa si pastor, ano? So, ako ay hindi ko na rin kaya. Okay? Pero mas lalong lumabas yung kanilang mga potensyal nung si Paul ay nakabilanggo. Kaya nga unique to you know? Dahil nung nabilanggo si Paul, nakalaya. Nakalaya yung gospel, nakalaya yung kanilang pagiging Kristiyano, mas nakilala yung pagiging Kristiyano, at nakalaya din yung mga mananampalataya. Nakalaya sila sa kanilang mga kahon, no? Dahil doon tumibay ang kanilang mga loob at ang ilan sa kanila ay nangaral. Lumakas ang kanilang loob na ipangaral lang mabuting balita, na ipangaral lang salita ng Diyos. Yan, lalo pang lumakas, hindi lamang yan, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Yan, kaya po may mga pagkakataong minsan ng pastor, kailangang magpahinga na para yung mga pagkawala yung leader, kapag wala yung pastor, maobliga magtrabaho yung membro. So ito yung sitwasyon dito. Okay. So hindi sila nawalan ng pag-asa, kundi mas lalo silang tumibay, tumatag sa pananampalataya. Hindi, kaya natin to. Yung ating leader, yung ating pastor ay na bilanggo dahil dito. Ang ating leader, ang ating pastor ay nabilanggo dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Tayo din naman gagawa, kikilos. Ayan, laking tuwa. Ayan, laking bagay, laking tuwa ng pastor. Alam niyo po, laking tuwa ng pastor, ng mga pastor, ng mga leader kapag may mga kumikilos. Kahit wala yung pastor, kumikilos kahit hindi inuutusan, kumikilos kahit na hindi lagi nakaasa sa kanilang mga leader. Malaking bagay po yun, di ba? Laking gaan yun, laking alawan po sa mga pastor. Yan, dito naman po sa church, sa biyaya ng Panginoon ay kami po ay minsan isang beses o dalawang beses lang mangaral sa kada buwan, kasi may mga kapalitan na kami, and kagalakan para sa amin yun, kaluwanan, so kaya nga panadalangin natin, may mga ibang mga sasalo ng mga gawain pagka hindi na kaya ng pastor. Okay, so by the way, si Paul, yung sitwasyon niya, nabilanggo siya, pero lumaya naman yung mga mananampalataya. Lumaya, nagpatuloy, humayo, at nangaral ng mabuting balita. So yun ang naging blessing, sa panahon ng si Paul ay nasa bilangguan. Sa panahon ng si Paul ay nakatanikala, ang gospel ay lumaya. Ang Kristyanismo, yung identity ng isang Kristiyano ay nakilala, at ang mga mananampalataya ay malaya, ay kumilos, nangaral para sa mabuting balita. So yun po ang paalala ng Panginoon sa atin. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama. Nawa po ay nasubaybayan natin yung ating pong
gawain. Kung hindi po, kung itong part lang na ito ang nasundan ninyo, pwede niyo pong balikan yung mga nakaraan po natin, mga previous na pinag-usapan natin. Ano po? So, ayan, salamat po muli sa inyo pong pagsama at tawa ay ang biyaya ng Panginoon ay laging sumagana sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras pong ito dahil marami kaming mga natutunan. Marami kayong mga itinuturo, Panginoon, sa amin. Salamat po ng marami. Unay po, Panginoon, na hindi ang ministry ay hindi lang nakasalalay sa leader, sa pastor. Bawat isa sa amin ay may responsibilidad at may kakayahan na ipangaral, may turo ang mabuting balita. Panginoon, tulungan mo po kami, palakasin mo ang aming mga loob upang ang iyong gospel ay maituro, may bahagi, may share namin sa iba't ibang aspeto, sa iba't ibang paraan. Maging sa ganitong platform, Panginoon, ay may bahagi namin ang mabuting balita. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ang mga kapatiran, lalo na palakasin mo ang kanilang mga loob upang maging katuwang ng mga leader sa paghahayo at sa pangangaral ng mabuting balita. Panginoon, dalangin ko rin po na sa oras pong ito, ang iyong pangunguna at pagpapala at pag-iingat, Panginoon, ay muli maranasan namin. Panginoon, sa bawat kapatiran namin narito, o mga kasama namin, o mga bago pa lang nakasama namin, sa oras pong ito, maaaring mayroon po silang mga kahilingan, mayroon silang mga panalangin. Sa oras pong ito, Panginoon, dalangin namin ng iyong biyaya, ng pagpapala at katugunan sa kanilang mga panalangin. Kung sila man po ay ngayon ay nasa banig ng karamdaman, in the name of Jesus, ang biyaya ng kagalingan ay dumaloy, Panginoon, sa kanila, Panginoon, na ngayon ay may mga dinaramdam. Panginoon, I pray, O God, ang iyong pagpapala, kaaliwan, Panginoon, ay dumaloy sa kanila. Kung sila man po, Panginoon, ay may mga mahihigpit na mga pangangailangan, Lord, ang himala mo ay dumaloy, Panginoon, sa bawat isa. Ang biyaya ay sumagana nawa, Panginoon, sa amin. Makita namin, Panginoon, ang mga sumusunod sa inyo ay hindi mo pinababayaan. Panginoon, salamat po ng marami. Palakasin mo po kami, patatagin mo po kami. Ilayo kami, Panginoon, hanggat maaari sa mga malulubhang sakit at karamdaman. Ilayo kami, Panginoon, hanggat maaari sa mga kapahamakan. Tulungan mo kami magawa namin lagi ang iyong kalooban, Panginoon, sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat iglesia, ang bawat kapatiran, at maging po sa mga kasama namin, Panginoon, sa aming devotion. Pinupuri ka namin, niliwalhati ka namin, kayo po ang maparangalan sa aming mga buhay. Itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And salamat sa Panginoon, and God bless us all. Ingat po tayo palagi.